Ama, Panginoon, salamat po, Heavenly Father, sa mga kaloob namin po na kolekta po sa mga oras na ito. Magamit po namin naman itong mga salapi namin po, mga kaloob po namin po na kolekta, Panginoon, para po sa inyong gawain. Ama, Panginoon, gawin po ito sa pag-aayos po ng aming church at sa amin po mga pangangailangan sa aming sambahayan, Panginoon. Panginoon, amin din po pinagdala sa Panginoon na aming po mga kapatid na hindi nakapag-ubos. Narin naman ay pagpalain niyo rin po ang kanilang mga buhay upang magkaroon po sila ng kaloob para po sa inyo, Lord. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa at papasalamat kami sa mga nagbigay. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya po sa aming buhay araw-araw. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Para po sa ating scripture reading, Sister Amy. Manatili po tayo nakatayo para sa salita ng Diyos. Para po sa ating scripture reading, makipagbukas po tayo sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Chapter 4, verse 1 to 5 po. Sabi po dito, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatid sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Last brief. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang iyong tungkulin ng isang mangangaral na magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Kain na po tayo ng mundo. At para po sa mahalagang parte ng ating pagsamba ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Sabi nga nila na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang isang manampalataya, kundi sa salita rin ng Diyos. Kaya malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Sinatawag ko po Pastor Jen para sa ating kumusta po mga kapatid sa Panginoon? Mabuti naman. So, ito po ay pagtitipon natin na dapat natin hindi kalimutan. Diba? Kasi sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but we remain studying the Word of God because the day is near approaching. So tayo po ay huwag maglimutan, diba? Kundi not forsaking the assembling ourselves together. So yan po yung pagsamba natin sa Diyos. So pag samba natin sa Diyos, ay kailangan ay bukas ang iyong puso, diba? Malinis ang iyong puso, at masaya ang iyong puso. Masaya ba kayo? Amen! Amen! Praise God! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So, ang ating team sa month ay third week na.
So ito po yung the blessed servants of the Lord. So yan po yung ating monthly theme. But yung ating pong theme ngayon, ang topic ay sabi roon ay a church to the preacher. So yung atang doon sa mga ngaral. So yan po. At ang ating pointers sa umagang ito ay yung ating text sa 2 Timothy chapter 1 verses chapter 4 verses 1 hanggang 5. Yung pointers natin ay to preach the word, number 1. Number 2 ay watching over all things. And number 3, endure the endurance of the afflictions. And number 4, make the proof of the ministry. So yan po yung ating pong mga pointers. But before that, tayo ay manalangin muna ng sandali. Let us pray. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Papuri pasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa privilege na ito na malayan at pangalan ng banal mong salita. Gabayan mo po ang pagbigto sa iyong pong kalwalatian ay yung kabutihan Panginoon ang siyang makita ng bawat isa. Daragdagan mo ang aming pananampalataya sa pakikinig at pag-aaral ng banal mong salita. Salamat Panginoon sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na balik natin lahat mataas na papuri sa iyong dakilang pangalan. Pangalan ng Panginoon Yesus Kristo ang aming sa aming panalangin. Amen. So tayo po ay patuloy po na makinig ng salita ng Diyos. Kasi ang nakikinig ay sa Diyos. Ang hindi nakikinig ay hindi sa Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kaya tayo po ay mga trupa ng Panginoon. Diba? Sabi doon sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. So yung ating Diyos na magpangyarihan sa lahat, siya ang ating pastor, siya ang shepherd. Tayo po ay mga tupa niya na inaalagaan at pinakakain. Kaya nga habang tayo ay inialagaan ng Panginoon, ay kailangan tayo ay kumain, di ba? Ng salita ng Diyos. Kasi nga po, sabi po sa ating topic, ang atang doon sa mga preacher, a church to the preacher. So, lahat tayo ay mga tinawag ng Panginoon in different situation and in different circumstances, diba? Marahil, nung tayo ay tinawag ng Panginoon, ay tayo ay mayroong maluhang karamdaman, diba? Tayo ay tinawag ng Panginoon na tayo ay maraming mga problema sa buhay. So, tinawag tayo ng Panginoon, andoon yung ating frustration, diba? Tinawag tayo ng Panginoon sa isang sandali sa pamagitan ng kanyang banal na salita. So lahat yan po ay naranasan natin, na-experience natin, di ba? At salamat sa mga preacher, the servants of the Lord, na nangaral ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay nakaranas ng pagbabago sa aming buhay. Tayo ay dati doon nasa kadiliman, ngunit ngayon ay naroon na tayo sa kabila-ilalas na kaliwanagan. Bakit po? Tayo ay nasa kaliwanagan sapagkat buwat ng parinig natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, which is the Word of God, ay namulat tayo, di ba? Sa katotohanan ng salita ng Diyos. At tayo ay nagkaroon ng experience ng spiritual, di ba? Spiritual na buhay. Okay? Tayo ay isinilang na muli sa Espiritu.
Diba na tayo ay doon sa 1 Peter chapter 1, verse 23, being born again, not of corruptible seed, but by incorruptible seed, by the word of God, which liveth and abideth forever. Diba? Tayo ay sinilang na muli sa hindi nasisirang dinhi, ang salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Kaya importante sa atin ang kumain, importante sa atin ang dumirinig ng banal na salita ng Diyos. In Romans chapter 10, verse 17, sabi doon, by hearing of the word of God, faith cometh. Diba? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ay dumarating ang pananampalataya. Kaya sabi roon sa verse 1, 2 Timothy chapter 4, verse 1, ang ating Panginoong Jesucristo ay paparito na isang hukom, diba? Judge. At huhukuman niya ang mga buhay at ang mga patay. Diba? So ayan to ay kasama natin doon sa ating nire-recite, diba? Na Apostles' Creed, Apostles' Belief, diba? I believe in Jesus Christ, His Son, our Lord, diba? He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, crucified, died, was buried. He descended into hell on the third day, he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. And He will come again to judge the living and the dead. Diba? Ngayon, tayong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, we believe in the Lord Jesus Christ, at tayo ay tumanggap sa Kanya. Diba? Tinanggap natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ipinahayag natin ang Kanyang pangalan sa lahat ng mga tao na si Jesucristo ay Panginoon. Diba? At ang ating tuhod ay luluhod. Ating mga dila ay magpapahayag na siya ay Panginoon sa ikaraluhati ng Diyos Ama sa langit. Okay? So, tayo po mga kapatid, ay kailangang dumirinig ng pangangaral ng servants of the Lord. Okay? So, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ay meron pang akong ibang tupa na dapat kong dalhin. Diba? Doon sa John chapter 1 verse 11 hanggang verse 12, sabi roon ng salita ng Diyos, He came into His own, but His own received Him not. But as many as received Him, them gave Him the power to be called the sons of God, even to them that believe on His name. Diba? And any other, there is no salvation, because there is no other name given unto men whereby we must be saved. Diba? Wala na pong ibang pangalan na ibigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na siya ang judge, hukom sa buhay at sa mga patay. So, meron pa tayong paghahanda, ba? Kasi sabi ni Amos, na propeta sa Amos 4:12, prepare to meet thy God. Okay? So, tayo ba ay nakaprepare na salubungin natin ang ating Panginoon, na ito ang pinangangaral ng salita ng Diyos doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 at hanggang doon sa 18 ay ang sabi roon ng salita ng Diyos, ang mga patay na nakay Kristo sila unang bubuhayin.
at ang mga natitira na buhay ay aagawing kasama ng Panginoon sa alapaap at sa salubungin ng Panginoon. Tayo ay sa Panginoon magpakailan paman. Do you believe that? Amen. Amen, diba? Kaya mag-aliwan tayo sa mga salitang ito sa Panginoon. Alisin natin ang Diyos-Diyosan sa buhay natin. Kaya, sabi roon sa verse 2, na ipangaral, preach the word, sabi roon, kasi pinagbiling ni Apostol Pablo kay Timothy, which is a younger brother, anak niya sa pananampalataya, at sabi roon na ipangaral mo, preach the word, in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with long-suffering and doctrine. Diba? So, mga kapatid na minamahal, tayo ay tinawag ng Panginoon at merong fivefold ministry na sinabi doon sa Efeso chapter 4, verses 7 hanggang verse 11. At sino itong mga minister, di ba? At ang sabi roon sa aking nabasa, ang ating Panginoon ang siyang bumaba sa kadaliman, at siya naman ay tumaas sa kaluwalhatian, dinala niyang bihag ang mga pagkabihag at nagbigay ng kaloob ang mga propeta, ang mga evangelista, apostles, di ba? At ang mga pastor at mga guro. At ito ay kaloob ng Panginoong Jesucristo sa ikasasagdan at ikatitibay ng katawan ni Kristo. Di ba? So, yan po yung mga lingkod ng Panginoon, which is the prophet, na he predict the future time, diba? Yung mga propeta ay nagpipredict na mangyayari sa inaharap. And then the apostles, sila ang mga sinugo, they are sent by God. At ito pong mga evangelista, nagpipreach ng mabuting balita ng kaligtasan, which is the Word of God. And also the pastor, isa itong trabaho ng Panginoon, ng pastor ay tagapag-alaga ng tupa, pagkakainin niya ang mga tupa, protektahan niya ang mga tupa. Diba? So, shepherd, tagapag-alaga ng tupa. Andun na rin po yung teacher, tagapagturo ng salita ng Diyos, which is yung mga teacher, sa Sunday school teacher, di ba? Meron din teacher sa secular, meron din teacher sa church, di ba? Para sa ikasagdan at ikatitibay ng katawan ni Kristo. Okay? So, tayo po ay compose doon sa katawan ni Kristo. Every believers of the Lord Jesus Christ ay katawan ni Kristo. Okay? Sabi roon sa mga nakasulatan, doon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 hanggang 19, your body is the temple of God. Diba? Kayo ay binili sa halaga at binayaran sa magitan ng dugo ni Kristo. At tayo ay kinasihan ng banal na Espiritu. Your body is the temple of God. Kaya sabi, huwag nating sirain ang ating katawan sapagkat ito ay templo ng Diyos. Your body is the temple of God. If you defile your body, God will destroy you. Diba? Kaya nga, yung katawan natin, iniingatan natin para gamitin ng Panginoon upang patuloy na maglingkod sa Kanya. Diba? At papurihan siya ng ating mga tao, mga
mga dila, diba? Huwag natin gamitin ang ating dila sa ikasasama ng ating kapwa. Pero bilang tao, sabi nila, nagagalit ako. Diba? Nakakasakit din ang kapwa-tao. Okay? Sa aking mga dila. Kaya sabi nga ng salita ng Diyos, doon sa verse 2, ay binili ni Paul, Apostle Paul, kay Timothy, preach the word in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with long-suffering and doctrine. So, ang ipinangaral doon ng preacher, di ba? O yung pastor. Yung pastor, ay hindi basta naging pastor yan, di ba? Meron akong tatlong sitwasyon na nagbabahagi sa inyo kung paano naging pastor na tinawag ng Panginoon. Una, ay nakatapos siya doon sa Bible school. No? Tapos tinawag siya, inimbitahan sa isang church na siya na ang magpastor doon sa church. Diba? Ang pangalawa ay ito rin po yung isang mananampalataya by the grace of God. Sabi roon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Lumago siya sa Panginoon sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, and then ay na pumasok sa puso niya ang salita ng Diyos na there was a time na handa siyang gusto niya maglingkod sa Panginoon, diba? At yung lumago na mananampalataya ng Panginoon ay nagkaroon ng desire na siya ay maging pastor. Okay? And then, sa pangatlo, ay merong isang community na malayo sa church at merong mga tao doon na naghahanap na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang isang tao na tumayo doon bilang leader of the group, siya na ang naging pastor. Diba? So, kailangan talaga ang salita ng Diyos. Ipangaral ang salita ng Diyos sa kapanahunan o sa di kapanahunan. Bakit? Kasi according sa Matthew 4:4, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Okay? Hindi lang sa mga karangyaan o yung mga nakikita nating material na mga bagay tayo ay magiging maligaya. Hindi doon, kundi sa salita ng Diyos, which is the Word of God, at itong Word of God na ito ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ang Verbo, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya po ay Diyos na in existence. Hindi siya tao. Okay? I-clarify natin, si Jesucristo ay Diyos. Do you believe that? Amen. Amen. Kasi sabi roon ni Beloved John, binibigyan ko kayo ng understanding o kaunawaan na si Jesucristo, doon sa 1 John 5:20, na si Jesucristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya binibigyan din. Ang ibang preacher ay sinasabi na si Jesucristo ay tao. Pero sa banal na kasulatan, and we believe in the Bible, Bible-based tayo, di ba? Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo doon sa John 5:39, saliksikin ninyo ang buong kasulatan. Doon ay malalaman nyo na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. At doon ay makapagpapatoo kayo sa akin. Ngayon, kung hindi natin sasaliksikin
ang salita ng Diyos, hindi nyo binabasa ang sinasalita ng Diyos, ng Bible. Sabi roon ng Panginoong Kristo sa John 5:39, saliksikin ninyo ang buong kasulatan sapagkat malalaman ninyo na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan at makapagpapatuto kayo tungkol sa akin. Diba? Heaven and earth shall pass away, but my word will last forever. Sabi ng Bible. Kaya nga, napaka-importante ng salita ng Diyos. Ang Bible nyo, alagaan nyo yung Bible nyo. Darating yung panahon na mawawala na itong Bible. Kasi ang Antichrist ay susunugin niya para hindi na malaman ang katotohanan. Diba? Lahat na puro kasinungalingan. Lahat ng mga fake news. Okay? Lahat ng mga sabi ron, mga artificial intelligence. Diba? Mga AI o mga cyborgs, mga robot. Tayo ay hindi mga robot, di ba? Tayo ay merong kaunawaan. We have wisdom. Meron tayong pagkaunawa. At discerning. No? Discerning spirit. Kaya nga sabi, ipangaral ang salita ng Diyos. Ano ang ipangaral? Ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sabi roon ni Apostle Paul sa Romans chapter 1, verse 16, sabi niya, hindi ko itinahiya ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo doon sa ikaliligtas. Diba? Anong ililigtas natin? Ililigtas tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ililigtas ng Diyos ang ating kaluluwa sa kapahamakan. Ililigtas ng Diyos ang ating body. Diba? Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, sabi niya, the God of peace sanctify you wholly, at to be blameless in the coming of the Lord. Diba? Kaya na pinababanal tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Diba? Dinggin ang salita ng Diyos. Doon sa John 17:17, diba? Ang salita ng Diyos ay salita ng katotohanan at bibigyan tayo ng kabanalan. Kaya na pag binasa natin ang Bible, kalagay mo sa title, Holy Bible. Amen. Kaya pag nagbasa yung isang tao ng Bible, holy, naging holy na siya. Kaya sasabihin ng ibang mga mockers, ay, hindi na sumasama sa amin yan. Banal na yan. Diba? Pero totoo naman, dahil nagpapabanal eh. Diba? Ang salita ng Diyos. Si Jesucristo, ang Ebanghelyo, yung mabuting balita. No? Sabi roon, ang Panginoong Jesucristo, siya ay nabayubay doon sa cross at nagsakripisyo alang-alang sa atin at siya ay namatay, inilibing. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay ng magmuli at nagpakita sa kanyang mga apostoles, diba? At siya ay umakyat sa langit. Kaya nga sabi niya kay Tomas, lumapit ka sa akin, itaitin mo ang iyong daliri sa aking sugat, sa aking kamay. Kaya sabi ni Tomas, the Lord is my God. Diba? Pero sinabi ng Panginoong Jesucristo, nakita mo ako at saka ka sumasampalataya, mapalad ang hindi nakakita sa akin, ngunit sila ay sumasampalataya. Amen. Hindi natin nakita ang Panginoong Jesucristo, ngunit tayo ay sa Kanya ay sumasampalataya. Amen ba? Amen. Amen. So yun po. Kaya ito yung mabuting balita
ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay hindi na natiling patay. Siya ay nabuhay. Amen! Amen. Kaya nga, kung ang Panginoong Jesucristo hindi nabuhay sa mga patay, ay walang kabuluhan ang ating pangangaral. Kung si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Ngunit si Kristo ay nabuhay ng muli. Amen! If you confess with your mouth that Jesus Christ is risen from the dead, thou shalt be saved. Amen! Romans chapter 10, verse 9 and 10. Diba? Kung ipapahayag mo si Kristo na siya ay nabuhay ng muli sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Na ikaw ay sumasampalataya ng buong puso na si Kristo ay nabuhay sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Amen! Dahil mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Diba? Andoon yung matigas ang ulo, telling the grace of God ay napakahaba ng kanyang grace, di ba? Kaya lang sabi roon sa Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9, for by grace you are saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest should anyone should boast. So, yan po yung biyaya ng Panginoon. Ang pananampalataya ay biyaya rin ng Panginoon. Looking unto Jesus na mayroong pag-asa. Anong sabi ng ibang mga tao? Habang may buhay ay may pag-asa. Di ba? Kasi yung pag-asa, hindi mo yan nakikita. Di ba? Ngayon, pag nakita nila, ganap na yun. Hindi na pag-asa. Kaya yung pag-asa ay hindi natin nakikita. Ito yung pag-asa natin, yung blessed hope ay nakatuon sa Panginoong Jesucristo. Kaya itinangangaral ko ang salita ng Diyos. Okay? Habang nangangaral, sabi doon, preach the word in season and out of season. Sa kapanahunan o sa di kapanahunan. So, ngayon, kapanahunan, nandito tayo, di ba? Pag lumabas naman, ay, maski di kapanahunan, mag-aaral pa rin tayo. Di ba? Kasi yan ang dakilang utos ng Panginoong Jesucristo, hindi lang sa preacher, kundi sa lahat ng kanyang mga anak, kanyang mga tupa. Kaya na, yung kanyang mga tupa ay itinitrain, ini-equip para sa gawaing paglilingkod sa katawan ni Kristo. Diba? Ngayon, kung hindi ka naman nag-aaral, ay wala kang kinabukasan. Diba? Yung secular, kailangan mag-aaral ka. Diba? Kasi habang bata ka pa, mag-aaral kang mabuti, tulungan mo ang iyong sarili, sabi ni Freddy Aguilar. Habang bata ka pa, tulungan mo ang iyong sarili. Mag-aral kang mabuti. Diba? Kaya, yan po ang pangangaral na mag-aral tayo palagi. Diba? So, we are very glad na ang ating mga leader dito ay merong Bible study for a while before the start of our gawain, diba, sa worship. Kaya yan ay kinakasihan din ng banal na Espiritu. Because in 2 Peter chapter 1 verse 20 21, hindi po sa private interpretation, kundi the holy man of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Diba? Kaya ang sabi roon ng salita ng Diyos, Timothy, ipangaral mo ang salita ng Diyos sa kapanahunan o sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng may kalakasan, paghihirap at sa mga pagtuturo. Kaya
Pag ang isang preacher o pastor ay nangaral ng salita ng Diyos, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Bakit po? Kasi ang banal na Espiritu ang siyang nagsasalita sa inyo. Ang Espiritu ng katotohanan. Diba? If you know the truth shall set you free. Okay? So, if the Son would set you free, you will be free indeed. Sabi ko, tunay na ikaw ay magiging laya. Kaya nga sabi nga, sumawata ka. Diba? Ang pagsawata ay naayon din sa salita ng Diyos na hindi ka maging conforme sa sanglibutan. Diba? Ayan ay sumasawata. Yung sa agos ay sinasalamsan mo yung agos. Diba? Ayun ang sawata. At pag sinawata ka, pinaalalahanan ka, pinagbilinan ka, tanggapin mo ng buong puso sapagkat ginagamit ang salita ng Diyos para rin sa iyong kabutihan. Diba? Yan yung sawata. Reproof and rebuke. Sabihin, sabi si Apostle Paul ay nag-rebuke ng may buong katapangan. Okay? At yung mali ay talagang mali. No? Itinutuloy ito sa katotohanan. Yung kasinungalingan ay kailangang barahin ng katotohanan. Sapagkat kung mananatili tayo sa kasinungalingan, dadayain tayo. Diba? Hindi natin alam eh. Because you are not studying the Word of God. Madadala ka. Sabi ko sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay? So, kailangan ka rin mag-aaral ka ng salita ng Diyos. No? Kaya nga, marami yung nadadaya. No? Sumaway ka, rebuke with long suffering. You know? Andoon yung pagtitiis, long suffering sa hirap, kasi ang tagal turuan, hindi pa rin lumalago. No? Bible study, ay hindi pa rin lumalago. Okay? Bakit? Kasi meron tayong spiritual battle eh. Diba? May kalaban eh. May spiritual battle. Meron din ang dadaya. Okay? Kaya discern ninyo ang nagtuturo din kung ang tinuturo ba ay Bible-based o yung turo nila ay sa kanilang sarili o opinion. Diba? Kaya nga mga kapatid na minamahal, andoon yung exhortation, encouragement. Dito sa atin ay ayaw natin kayong ma-discourage. Diba? Gusto natin na tayo ay magkaroon ng encouragement o kalakasan sa bawat isa. Hindi natin dapat hatulan ng bawat isa o malitin sapagkat tayo sa mata ng Diyos ay pantay-pantay. Diba? Lahat tayo ay andoon sa hatol ng Panginoon. Kaya nasabi roon sa 2 Chronicles ito po ay sabi sa 7:14 to 15. Sabi roon ang salita ng Diyos, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Diba? Kaya nga, pagdating ng tayo ay merong problema, merong karamdaman, ang tatakbuhan natin ay ang Panginoon. Diba?
Tatanungin tayo ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Sasabihin na, ang sasagot mo lang, yes or no. Diba? Pag gusto mo nang gumaling, sasabihin ng Panginoong Jesucristo, by your faith, you will be healed. Amen. Sa pananampalataya, ikaw ay gumaling. Okay? Sa magitan ng kanyang sugat at kanyang lakay, tayo ay nabisigaling. Okay? So sabi nga, ang ating buhay na pag-asa ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ang tagapamagitan sa Diyos. Sabi niya, ako ang daan, katotohanan ng buhay, walang makaparoon sama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya, ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay merong kaligtasan. Diba? Do you believe that? Amen. Okay, so, doon po yung palasak na to, diba? Gayon na lamang pagsinta ng Diyos na binigay niya kanyang bugtong na anak, sino ba sa kanya sumampalataya o napahamak, di magkaroon ng buhay na wala hanggan. Okay? So, yan po yung pangangalan ng salita ng Diyos at long-suffering, sabi mo sa church to a preacher, long-suffering and doctrine. Okay. So, yung doktrina ay pagtuturo yan, di ba? Marami kasing major doctrine and minor doctrine. Okay? So, kailangan palang pag-aralan yung mga doktrina yan. Di ba? Ay tayo ay naniwalang lubos sa doktrina ng Trinity. Di ba? We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yan po yung nandoon sa Apostles' Creed. Okay? Ayan po yung ating pinaninindigan, no? I-recite natin tuwing linggo. Kaya, kailangan i-memorize mo yan, no? Ay sabihin sa'yo, ano ba ang stand ng iyong pananampalataya? I-recite mo na ngayon yan. Diba? Ayan ang panglaban mo sa mga madaraya. No? So, ayan. Yung doctrine of the Trinity, diba? Doctrine of the future, it is called eschatology, diba? Doctrine of salvation, soteriology, diba? Doctrine of sin, hamartology. Yan mga doji. Okay? So, kaya po dapat pag-aralan natin, no? So, yung tinitrain tayo ng mga lingkod ng Panginoon para sa ating we will be equipped. Okay? We will be equipped sa ikasanagdal at ikatatagay, ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, lahat tayo ay meron mga kaloob ng Panginoon. Okay? Kung isi-share natin ito lahat sa bawat isa, ay magkakaroon ng magaan na gawain sa Panginoon. Yan yung ikasasakdal, ikatitibay sa gawain ng katawan ni Kristo. Yan po. Kaya doon po yung pangangaral ng salita ng Diyos. And then, pangalawang pointers, watch over all things. Watching over all things. Kailangan magbatyag ka sa lahat ng mga bagay, di ba? Kaya nga, merong kalaban kasi, no? Sabi roon sa unang Pedro, 1 Peter chapter 1, unang Pedro chapter 5, verse 7 hanggang verse 9, no? Ang sabi doon, ay casting all your care upon Him to be cared for you. Inagap ninyo ang inyong lahat ng kabalisaan sa Kanya sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Kanino ito natin ilalagap? Ilalagap natin sa Diyos. Ilalagap natin sa Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating kabalisaan. Kaya masabi niya, don't let your heart be troubled. Sabi niya, John 14, no? Verse 1 and verse 2, don't let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Sabi ng Panginoong Jesucristo. In my Father's house are many mansions.
And if I would go, I will prepare a place for you. So meron na pala tayong mansion doon sa langit. Kaya nga, ito nga pa, watching over all things. Sapagkat ito rin yung commandment, dakilang commandment ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng kinapari o sa lahat ng kanyang mga alagad ay sinabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Mateo chapter 28 verses 18 hanggang 20. Kung inyo tutunayan sa Bible, sabi ng Panginoong Jesucristo, "Go ye into the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you even unto the end of the world." Always, di ba? Yung dakilang utos para makita ng lahat ng mga tao na mahal sila ng Diyos. May layunin ang Diyos sa kanilang buhay. Sa tayong nabubuhay ngayon ay may layunin ang Diyos. At kung tayo ay mananampalataya ng Panginoon Jesucristo, God will never fail. Diba? Hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Lumayo ka man sa akin, lalapit pa rin ako sa iyo. Diba? Parang kanta yun. Lumayo ka man sa akin, lalapit pa rin ako sa iyo. Ganun po yung biyaya ng Panginoon. No? Kaya may kalaban tayo. Sabi nga, be sober and be vigilant. Our adversary, the roaring lion, seeking to whom he may devour. Diba? Ngunit labanan natin siya sa magitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya na yan po yung tayong lahat ay sabi roon, magpasakot tayo sa Diyos. Diba? So James chapter 4 verse 7, magpasakot tayo sa Diyos. Submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. Gamitin natin yung armory of the Lord, but armory of God, which is the Word of God. Yan po, no? Kaya, yan po ang kalakasan natin. Pero sa Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. Okay? So, while watching over all things, humble tayo. Ba? If you are humble, na anak ng Panginoon, itataas ka ng Diyos. Andun yung humility natin. No? At Diyos siya ang tataas sa bawat isa na nagpapakabana. No? Yung humbleness, andun yung ating pag-pray. No? We pray to the Lord, nananalangin tayo every day, di ba? Sa ating pagkain, we pray. Sa ating pong pagtulog, we pray. Sa lunchtime, we pray. Diba? Ngayon, sa church, we pray. Diba? Kailangan palang umatin tayo ng prayer meeting. Diba? And ang masakit doon, yung mga may edad lang nagpa-prayer meeting. Pero yung mga kabataan, hindi nag-pray meeting. Diba? So, kailangan pala encouragement sa bawat isa. We do not want na hatulan ng bawat isa, di ba? Because we love each and every one of us. Amen? Amen! We love each and every one of us. Hindi tayo, wala tayong karapatan bumatol. No? Isa lang ang hatol sa atin. Ang ating Ama sa Langit. Kaya nga sabi nga ay doon sa pangalawa,
watching over all things. So ito, ipag-pray natin at tayo ay nasa gawain ng Panginoon because sabi roon sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 hanggang 17, ayan sabi roon ng salita ng Diyos, buhat pa ng pagkasanggol, sanggol pa lang pala tayo buhat pa lang ng pagkasanggol, ay nalalaman natin na ang mga banal na kasulatan ay makapagbigay dulong sa atin sa ikaliligtas sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Para ang lingkod ng Panginoon ay dinuruang lubos sa gawang mabuti. Okay? So yun po yung sinabi sa 2 Timothy, ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos na magagamit sa pagsansala, sa pagtuturo, diba? Sa ikatitibay, diba? Yan po yung sinabi doon sa 2 Timothy. Kaya, andun po nakasalalay na we watch over all things. Kaya, andun yung natin pong discerning spirit, no? Yung kalaban nagtatrabaho din, no? Meron din silang kasinungalingan at kailangan mapagbantayan bawat isa sa atin. Okay? So yan po. Baka ma-deceive tayo. And pangatlo, pointers ay the preacher or the pastor charge to them ito pong endurance ng kahirapan. No? Yung mahirap na gawain ay kailangan mapagtagumpayan mo yung endurance, di ba? Kasi marami nga po mga hindrance, pero ang hindrance na to ay wala lang sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang lingkod ng Panginoon ay hindi po puro sarap, puro karangyaan. Ang lingkod ng Panginoon ay magdanas ng hirap. Diba? Tingnan nyo sa Bible. Ba, yung kanyang mga alagad. Sila ba ay yumaman? Ha? Sila ay nagbigay ng kanilang panahon at sarili, sakripisyo, at ang ending ay yung kanilang buhay. Diba? Dahil maraming umusig sa kanila. Ganon din naman sa atin. Kaya huwag kang magka-kampante, no? Sa buhay natin ito. Kailangan mo ma-endure, endurance, kailangan natin yung mga kahirapan o yung mga sakit. Diba? Una-una, pagdating sa bahay, doon na rin ang persecution. Diba? Bakit? Kasi yung mga sa bahay, hindi pa rin nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya, kaaway pa yun, di ba? Inumusik pa tayo. Sabihin, punta ka ng punta sa church. Ang tamad-tamad mo. Wala man lang nagugas ang plato. Di ba? Sabihin na natin ang nananalig. Kaya sabi naman ng salita ng Diyos, yung sa Ephesians chapter 6, verse 4, mga ama, sabi roon ng salita ng Diyos, huwag niyong ipamungkay sa galit ang iyong mga anak, ngunit turuan sila sa mga aral na nanggagaling sa Panginoon. Yun naman ang kulang ng ama. Nasaan na yung ama? Nawawat ka rin. Ha? Nagtatrabaho. Kunyari may trabaho, pero sabi niya overtime. Yung pala, ibang pinuntahan. Hindi na overtime. Ha? Kaya kailangan watching over all things. No? Kasi magdaranas nga tayo ng
kahirapan. Pero habang tayo nagdaranas ng kahirapan, ang dulo naman ninyo dito ay kaligayahan sa Panginoon. Amen? Kaya ganun lang po. No? Naging mahirap tayo, pero dating sa Panginoon, ay magiging maligaya naman tayo. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Palagi kang maligaya. Okay? Palagi kang magbasa ng Bible. Amen? Ay, sa akin gusto ko talagang magbasa ng Bible. Ngunit dumarating din yung katandaan, lumalabo rin yung paningin, di ba? Kaya samantalahin nyo, no? Habang bata pa kayo, malakas pa kayo, samantalahin. Okay? Ang pagbabasa. And then, samantalahin ang paglilingkod sa Panginoon. Pagdating ng katandaan mo na, marami ka ng kahirapan, ang sakit ng balakang ko, ang sakit ng tuhod ko, katawan ko, marami ng sakit. Diba? Pero, huwag mawala ng pag-asa. Kasi yung sakit na yan, mawawala rin yan. Kasi ang Panginoon ang siya ating kaligtasan. You believe that? Amen. Endure. No? Endurance sa ating mga affliction. Okay? Ngayon, isa pa rin masakit sa nagtuturo ng teacher. Turo ng turo sa kanyang mga estudyante. Mga estudyante niya nagkakagulo. Akala mo nakikinig, pero tumatagos lang sa tenga. Nangangatinig tenga nila. Ang gulit-gulit naman ni teacher. Diba? Palaging paalala para paulit-ulit. Ganun naman talaga tayo. Paulit-ulit, diba? Paalala. Kasi yung rebuke, sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Okay. Kailangan ay ang salita ng Diyos ang iba ng aral. No? Kaya marami man tayong hurt eggs, di ba? Estudyante mo, hindi nakikinig, hindi lumalabo, kumakati na ang tenga. Ngayon, hanap siya ng ibang pastor. Diba? Yung pastor naman, yung mangangaral ng puro maligaya. Diba? Puro karangyaan. Ikaw ay pagpapalay ng Panginoon. Magbigay ka ng marami ang babalik sa iyo ng Panginoon. Diba? Ganun ang maraming mga nagtuturo. Pero, alam ng Panginoon ang iyong puso. Pag nagbigay ka sa Panginoon, alam niya, i-bless ka niya. At hindi ka niya iiwanan. Diba? Sa lahat ng iyong pangangailangan ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sa gitna ng ating mga affliction, mga karamdaman, kahirapan, ang Panginoon ang sasagot lahat sa atin. Amen. Kaya, ang sabi ng salita ng Diyos sa pang-apat ay make fruit of your ministry. So, ang ministry ay gawain ito ng Diyos, diba? Pag gawain ito ng Diyos, suportahan natin. Diba? Ano yung ating bukas na puso, bukas na panag, diba? Bukas na bahay. Binubukas niyo ba yung bahay nyo sa mga pastor? Pag andyan yung pastor, andyan si pastor. Tago tayo. Meron naman pastor,
Pagpunta sa bahay, ano ba problema niyo? Ha? Pagdating ng sermon, doon kasi sermonan. Sa halip tayo kayo lumigaya, aba, ang sakit naman yan, Kuya Eddie. Diba? Ay, yan po yung main fruit of the ministry. Ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ba? Ako kay Apollos, ako kay Paul, kay Silas. Pero Diyos ang nagpapalago. Diba? Merong nagtatanim, meron din naman nagdidinig. Okay? Meron nagpo-cultivate. So yan po yung gawain ng Panginoon. Make fruit of your ministry. Sabi, yung paglilingkod sa Diyos. So, we serve God, di ba? And we offer ourselves to God. Sacrifice, di ba? Sabi naman sa Romans chapter 12, verse 1. Sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren, with the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto the sight of the Lord, which is your reasonable service, katampatang pagsamba. Okay? Yung sarili, ibigay mo sa Panginoon. No? Kaya ano ba ang mga trending ngayon? Bukas ba you are watching? Ha? Ano ba yung nasa hot seat? Nasa Senado? Isang pastor. Ha? Alam ng lahat yan, no? Worldwide na. Bagsak na ang kanyang ministry. Bakit po? Kasi pang-aabuso eh. Puro abuso ang kanyang ginawa dahil sa kanyang maraming kayamanan. Diba? Ang Diyos niya ay yung kanyang pera. Sabi noon sa 2 Corinthians 4:4, the God of this world blinded the mind of those who believe not the gospel of life, which should shine on them. Dinulag ng Satanas, Diablo, ang kanilang kaisipan na hindi sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na dapat ay lumiwanag sa kanila. Diba? Eh, napundi yung ilaw. Ha? Kasi sinabi niya, I am the owner of the world. Diba? Diba? I am the owner of your soul. Ayun, kahindig-hindig, diba? Kaya, I am the appointed sons of the world, diba? Kahindig-hindig yun. Sabi ni, pag-uusap namin, yung Sister Tess, kasi sister, na nagalisabis, eh, sabi roon, hindi dapat ganun, diba? Kasi, sabi ni John the Baptist, he must increase, and I must decrease. Diba? Si John the Baptist preparing the way of the Lord. Okay? Kaya, yung make the fruit of your ministry, ano ba yung Reuben, no? Ano ba yung ebidensya na ito ay ministeryo ng Diyos? Ha? Gawain ng Panginoon. Hindi ba kayo? Di ba? Hindi ba tayo ang gawain ng Panginoon? Kaya, ang gawain ng Panginoon ay para po sa ikasasakdal natin at ikatitibay ng bawat isa sa atin. Sundin natin ang utos ng Panginoong Jesucristo na mahalin natin ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kalakasan, pag-iisip, at ng buong katawan mo. At mahalin mo ang iyong kapwa. Okay? Sabihin mo sa kapwa mo, sa kapatid mo, left and right, mahal kita kapatid. Amen! Amen! Kaya po, we don't hatol sa isa't isa, okay? We love. Ikaw ang puto sa Panginoon Jesucristo.
love one another. Pagka nasunod na natin to, ay maligaya tayo sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid sa Panginoon, servants of the Lord, ay patuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ipangaral niya at doon yung watching over all things. Okay? Kasi meron spiritual battle. And then, pangatlo, endure. We must endure the affliction, mga sakit. Diba? Yung mga sakit na yan, kukunin ng Panginoon, bigay sa Panginoon, and then make the fruit of your ministry. Tayo ang gawain ng Panginoon. Kaya, thank you Lord. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos sa mga banal na magpangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa guidance ng banal ng Espiritu, ng banal ng salita ay amin pong narinig at magbibigay sa amin ng equip Panginoon at katitibay, ikasasakdal ng bawal sa Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa gabay ng banal ng Espiritu. Maraming salamat Panginoon sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Maraming salamat sa kaligtasan at buhay ng walang hanggan ng kami sumampalatay lahat sa Panginoong Jesucristo. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri ko, salamat at pagsama ng pagkailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.